pag tama ang palo mo, dapat wala kang tennis elbow. Kasi dapat ganito eh. Nangyayari mismo sa gumagano pa yung mga tao. Kaya nga, nagkakaroon ng injury. Kasi talon sila ng talon. Pagbagsak pa, masakit yun. Talagang namamaga talaga yung tendon. Yung repetitive movements. Kung masakit na, pahinga mo na. Huwag lang pipilitin-pilitin pa. Talagang namamaga na nga. Minsan-minsan, napuputol yun. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sineshare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized, hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph and ngayon pag-uusapan natin ang specialty ni Doc or isa sa mga specialty niya sa mga sakit ng katawan, yung tinatawag na tendinitis. So before everything else, ito nga pala si Glenn, ang Managing Director ng Medico.ph along with my partner, Dr. Anthony So, nag-i-specialize siya sa physical medicine, rehab, at physical therapy. So napansin namin, marami sa mga nagko-comments dito sa medico.ph, ang nirereklamo, masakit balikat ko, masakit siko ko, masakit tuhod ko, ankles ko, puro sakit ng katawan. And rightfully so, kasi nga, specialty yan ni Doc. Pero, isa sa mga alam natin na pinaka-common na cause ng mga sakit na katawan na kung ano-ano mga yan, yung tinatawag na tendinitis. Hindi siya common na word na naririnig nating mga Pilipino, pero hindi lang natin alam, marami sa atin ang may ganyan. Yun ang bibigyang linaw ni Doc ngayon. Tama na ang pagsasalita ko. Doc, diretsahan na tayo. Ano po ba ang tendinitis? Okay. Ano ba talaga ang tendon tsaka ligament? Ang tendon ay nagko-connect sa buto tsaka muscle. Ang ligament naman, buto tsaka buto. Okay? So, yun ang pagkakaiba lang. Pero, litid pa rin siya. Yun lang. Tapos, tendinitis. Ibig sabihin ng tendinitis, namamaga ang litid. Yun lang, tendinitis. Okay. So, maaring litid ito kahit sa anong part ng katawan, no, Doc? Yes, kahit saan. Sa practice nyo, Doc, ano yung mga pinaka-common na naapektadong parte nito? Okay, nasabi po nga ninyo, sa shoulder, biceps to ha? Didikit yan na dito. Ang tawag dyan, bicipital tendon. Sa kakagalaw-galaw natin, kumukuskus yan sa buto, namamaga. Ang tawag dyan, tendinitis. Ang pinaka-common, tinatamad kang lumingon, kumukuha kang palikod. Pagkagano mo, ito, itong tendon, nag-stack up, tapos nagtalikod din yung tendon sa buto. Aray, namamaga. Namamaga. Yun ang tendinitis. Okay. Doc, ano usually yung cause nito? Gaya ba ng nasabi nyo ngayon, mga movements ang nagiging sanhi? Yun, yung false maling movement, tapos yung biglang, kasi nakastress kasi siya, masakit yun Talagang nag-stuck up siya, talagang nag-rub talaga sa buto And or ilang beses ka nagre-repeat. Wari, yung mga nagzuzumba, gano'n ng gano'n, kuskus ng kuskus, kuskus ng kuskus. Or nagte-tennis ka, di ba? Pag nagte-tennis, gumagalaw ka, pa. So sa kakagano mo, gumagalaw yung litid sa buto. Kaya ang tawag sa tennis elbow. Ang tennis elbow, pag tama ang palo mo, dapat wala kang tennis elbow. Kasi dapat ganito nangyayari mismo sa gumagano pa yung mga tao. Kaya nga, nagkakaroon ng injury lalo na. Kaya nga tawag sa tennis elbow. Pero, pag nagbabadminton tayo, di ba, badminton gano'n? Gano'n din. Yun, pag wala kang tennis elbow, mali ang badminton mo. Common talaga, pag tamang pagpalo mo, magkakaroon ka ng tennis elbow talaga. Kaya nga pag most na mga pasyente ko, nagbabadminton. So, gaya ng na-mention nyo, false movement, di ba? Yung, kumbaga, miscoordinated na galaw. Oo. Kasi nag-grab siya Kasi, di ba, tennis, ang lakas ng puwersa ng bola. Tapos, ilalaban mo. Dapat steady lang. Ginanon pa niya kasi sigurista yung laro. Gaganon pa niya. Dahil sa ganon niya, may pressure pa, sumakit talo yung tendon dito. So, sa sports to, no, Doc? Yes, sir. Sa day-to-day activities, sa gawaing bahay, pwede rin po ba tayong magka-tendinitis? Oo, sa kakalaba, sa kakabuhat. May mga iba pa, nag-exercise, gano'n na gano'n. So, rub ng rub, rub ng rub. Ngayon, ang problema sa tendinitis, ang tagal gumaling. Kasi hindi katulad ng muscle, kahit na napunit, mabilis gumaling kasi maraming blood supply. Yung tendon, mas konti ang blood supply, kaya ang tagal gumaling. Okay. Usually, mga ilang buwan ho, Doc? Depende. Kasi may mga iba, masakit na nga, tuto-tuto pa rin. Paano gagaling? Hindi niya pinapahinga. Pwede naman gumaling ng 1 week, pero pwedeng tumagal ng 3 months. 3 months. Mhm. Kung lalo na kung dinahalagaan. So, ngayon, ito, bicipital tendinitis. Ito, ang tawag dito, tennis elbow or lateral epicondylitis. Ngayon, may medial din.
kasi gano'n ng gano'n. Gano'n ng gano'n. Itong medial epicondylitis na 'to, ang tawag diyan golfer's elbow. Kasi 'di ba go-golf ka, pagpalo mo, hindi tumama sa bola, tumama sa grass, sa sahig, di nanginginig. Tumama dito, sakit do'n. Ano 'yun, that's golfer's elbow, ang tawag diyan. Yung tuhod naman, 'di ba may patella tayo? Yung patella may tendon 'yun, patellar tendinitis. Tapos yung Achilles tendon, 'di ba yung Achilles dito, 'di ba? Achilles tendinitis naman 'yun. Yung takbo ka ng takbo, 'yun ang sakit nun. Sa NBA, yung mga mahilig manood sa inyo, parang marami lately yung nagkaka-Achilles injury. So baka kasama na yon, Achilles tendon. Yes, yes, So sakto 'yun. sa likod ito ng paa? Oo, yung Achilles tendon yung kasi talon sila ng talon, Mm. pagbagsak masakit 'yun. Kailangan tumalon ng tumalon, tumatakbo ng takbo. Talagang namamaga talaga yung tendon niya, Achilles tendon. Okay. So super dami pala, whether repetitive na movement sa mga gawaing bahay, Yes, tsaka yung mga false movement, yung tama. hindi mo naman alam yung tamang galaw sa sports, pinilit mo. Yan, Pwede. Tsaka baka sa exercise, Doc, kung mali yung form nyo, pwede rin ba? sakto. Mm. Tsaka yung mga mabibigat tapos paulit-ulit, paulit-ulit. Imagine mo kunwari ito yung litid, etong kanto na 'to, yan ang buto natin. Kuskus ka ng kuskus, ngayon una-una hindi masakit, kuskus mo namamaga yan, tendinitis yan. Kapag bibihis ka nga 'no, aray sa sakit ta's mawawala. Kasi yung litid stuck up, ta's gagalaw. Aray, babalik. Ito may sugat na. Doc, paano malalaman ng audience natin kung tendinitis 'to? Meron bang distinct na pakiramdam 'to, or ano lang talaga, general na pain siya? Okay, katulad dito ng golfer's elbow. So, sana makita ninyo. Ito, medial, lateral. Ito, pag pinindot mo, aray! O dito dito malapit, aray, ang sakit. Niloloko ko nga yung pasyente, sabi niya, ang sakit dito. So sabi ko, galaw natin. Di naman masakit eh. Sabi ko, masakit dito eh. Pag tinataas, kinokontra ko. Pag kontra ko, aray! Yun masakit kasi yung muscles dito. Yun, tennis elbow. Ito naman, pag pinindot mo dito, masakit, golfer's elbow. Yung patella tendon, pag pinindot mo yung tendon mismo, kuwari, patella, ito yung patella, sa baba nun, pag pinindot mo, ay, ang sakit. O yung Achilles tendon, pag pinindot mo, yun, masakit. Pag pinindot mo yung litid, sumakit. Yun, Malamang yun. yun, tendinitis na yun. Okay. Hindi alam ng maraming kababayan natin yan, me included, na yun palang mga pinipindot na masakit, tendinitis na pala yun. Akala natin parang nabugbog lang or namamaga pala, no, Doc? Yes, that Okay. one. Doc, usually po, ano ang mga tinatamaan ng tendinitis? Mga mas nakatatanda ba, bata ba, o hindi nagma-matter? Okay, siyempre 'pag mas nakakatanda, kung pareho ang takbo niya, siyempre mas mabilis ang recovery ng bata kaysa sa matanda. Pero, kung bata ka man, pero tinodo mo katulad ng basketball player, tinodo mo ng tinodo, laro ka ng laro, di magkakaroon ka pa rin ng tendinitis. Kung matanda, mas sa wear and tear. Yes, wear and tear. Tapos pag sa bata, sa puwersa, Puwersa, sa tsaka trauma. yung kasi 'pag matanda mas mabagal ang healing properties ng mga nakakatanda. Naalala ko nga, Doc, nung nag-uusap yung mga matatandang NBA player, sabi nila, alam mong matanda ka na pag gumagawa ka ng mga regular everyday things, nai-injury ka. Pag bata ka, hindi dapat ganun eh. Yun, Diba? yun, Sabi yun. nila, parang pwede kang magka-tendinitis ng biglaan na lang, naglalakad Oo, ka lang. oo, sa matanda, oo. Okay. So, yun, pag nag-e-edad na ho tayo, intindihin na lang natin na kasama na yan sa proseso. So, Doc, alam na natin ngayon ano yung medyo pakiramdam niya pag pinindot mo yung sapatilya ng joints mo, siya yung masakit and parang namamaga, depende rin sa movements. Ano po ba yung mga treatment na nilalapat ng mga rehab doctors kagaya ninyo sa mga ganitong cases? Okay, number 1, anti-inflammatory. Gamot, pampatagal ng kasi maga inflammation So bibigay kami ng anti-inflammatory, mga celecoxib, etoricoxib, meloxicam, ibuprofen, naproxen, lahat yan, pangtanggal ng maga. Okay? Pero siyempre kami, mga 5 araw hanggang 7 araw lang. Bakit? Kasi siyempre tatama na ating bato. Okay? Number 1 yon. Pangalawa, ice. Ito lang yung ice. Kasi pag warm, pwede, warm, pwede, pero gusto nila ice lang dito, namamaga. Lalagyan mo ng ice. May iba, matapang, yung direct ice, talagang ginagano niya mga 2 minutes. May mga iba naman, lalagyan ng tuwalya konti para hindi sobrang lamig. Importante, ice, para mabawasan ang pamamaga or inflammation, itis. Then, rest. Kailangan talaga pahinga. Ito kasi galaw ka ng galaw. Hindi nilagay kami splint para hindi na pagalawin yun. Yun, pangatlo. Then, pangapat, siyempre, therapy, hot pack, stents, ultrasound, yung mga ganon. Tapos, konting stretching, yung gagawin namin. Then, kapag talagang hindi talaga gumana, minsan nire-refer namin sa orthopedic doctor para ma-injection siya ng steroid. Pampawala ko ng maga. Yun. Okay. So, step by step Step siya. by step, yes. So, less invasive to more More invasive. serious. Doc, may mga cases ba ng tendinitis na gumagaling mag-isa kahit hindi ipa-doctor or hindi ipa-treat? Yes. Kaya nga kailangan pahinga ninyo. So, minsan pahinga lang, okay? Yes. Minsan kasi abusado rin tayo sa katawan Yun, natin. eksakto. Abusado. Okay.
How about tips, Doc, to prevent this? Meron po ba kayo masha-share? Number 1, stretching ka muna. Bago I-stretch ka muna. bago Yes. mag-exercise. Exercise. Then, hindi tayo pwede yung weekend warrior na hindi nga natin kabisado. Talagang gusto mo pumunta para sabak-sabak lang. Kaya nga talagang ayaw natin gano'n. Then, yung repetitive movements. Kung masakit na, pahinga mo na. Huwag lang pipilitin-pilitin pa. Talagang, lalo yung mga ginagano-gano ninyo. Uy, masakit, tapos ginagano lalo ninyo, hindi lalong sasakit. Mind you, na mamagana nga. Ginagano ninyo. Minsan-minsan, napuputol yun. Yung Vice sa patilya. Oo, tendon. Tapos pagkababa, parang papay na. Ito, flat naman yung muscles mo. Ito, gano'n, pag gano'n, no? Hala, Papay deformity. Ngayon, yung paa naman, yung heel cords yung paa. Wala ito paa, di ba? Yung litid. Napuputol din yan. Pag naputol yan, ooperahan nyo. oo nga. Hahanapin niya yung dulo, ibabalik ulit yung litid, kinakabit ulit. Ang hirap ton. Tsaka ang daming komplikasyon. Pag-isa-isa, ang hirap kabitin. Usually yung mga doktor na nakaka-treat niyan nasa ibang bansa pa, eh. Yun, yung sa basketball, yung mga nai-injury madalas na Achilles, parang tama yung sinabi niyo, Doc, yung dinidikit daw ulit. Pero minsan kailangan yung super specialist talagang doktor sa ganun, eh, no, Doc? Yes, sir. Okay. So, yun, ingat tayo sa sudden movements, false movements. Kung hindi mo kabisado, wag mong gagawin. Tapos, sabi nga ni Doc, pinakamahalaga yung pahinga. Kasi pag repetitive yung movement, doon talaga nagkaka-wear and tear at pamamaga, no, Doc? Okay, so yun po yung mga tips ni Dr. Anthony So sa tamang pag-identify ng tendinitis, yung maaring maging pakiramdam niya, yung mga sanhi niya, and yung mga maaring maging treatment. Tandaan, hindi naman lahat ng cases ng tendinitis kailangan ipa-doktor. So yung mga takot sa gastos dyan, okay lang yun, subukan niyo muna yung pahinga. Kung hindi nawawala, doon tayo susubok sa payo ng doktor. Okay, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, stay tendinitis free, and see you sa next episode. Bye-bye!